Magandang umaga po sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong kwentuhan po tayo ngayon. So, pag-uusapan natin ngayon mga hunters is inaccurate air rifle. So, inaccurate yung air rifle mo. So, ano-ano nga ba yung dahilan at causes ng ating pagiging inaccurate sa ating air rifle? So, tatalakayan natin yan ngayon. As fast as possible, maiksi lang po, kwentuhan lang po tayo ngayon. So, sana po pakisuportan nyo po yung aking video. Feel free po kayo para mag-comment kung may mali po akong nasabi o may kulang akong naisabi. So, yung habang nagkakapit tayo. So, hindi tayo natuloy magpato. So, yun. Pasok na natin yan mga idol. So, yung bago natin simulan yung problema na yan or yung madalas nating na-experience na mga ibang shooters na inaccurate yung kanilang mga airgun is tatalakayin muna natin ito ang comment ni Ma'am Katrina Katapere. So, yung comment ni Ma'am Katrina Katapere, okay naman daw siya sa 50 meters pero pagdating niya sa 60 to 80 meters, ikalat na daw yung kanyang patama. Bagong-bago daw yung kanyang barrel. So, pwedeng dahil bago pa yung kanyang barrel is, may tama tayo. Nagbe-break-in pa lang po yung inyong airgun. Or kaya, kung hindi naman, kung halimbawa napalabasan mo na yan 100 shots, ganun pa din siya. Hindi stable yung flight ng inyong pellet or projectile. So, hindi siya stable pagdating sa longer distances. Sa akin, sa mga ganyang klaseng hindi stable sa longer distances is problema dyan sa akin is yung crowning. Kasi baka yung pellet mo after exiting velocity ma'am is hindi na siya pantay. So, dahil sa sobrang bilis, siguro mga 800 FPS, so madali niya maabot yung 50 meters with still good and precise na pagtama niya. Pero ganito na siya. Or para pagdating niya ng 60, siyempre bababa na yung muzzle velocity niya. So, madali na siyang ma-drift ng wind. So, iikot na yan. So, kasi nga hindi siya pantay or hindi stable yung kanyang projectile. So, pakicheck na lang ng crown or rifling ng inyong unit at yung pagkakabit. So, ngayon tatalakayin natin yan lahat. So, una-una sa lahat, pag hindi accurate yung inyong unit, yung una-una mong titingnan is yung barrel. Pwede din yung scope, kung naka-scope ka. Lagay na natin sa specific is barrel. So, tingnan natin yung barrel rifling. Yung barrel rifling sa loob ng barrel, kung okay naman, good. Pero kung hindi mo nakikita, try mo pasukan ng pellet. Tingnan natin kung yung lahat ng grooves ng rifling mo is lumapat dun sa head size ng ating pellet or sa skirt. Check mo na din yung inyong crown. So, yung crown kung may damage, yung kanto ng crown nyo, kung may damage yun o wala. Okay? Tapos kung dent, check nyo na din kung dent or medyo baliko ba or ano. Para ma-check mo yun kung hindi pantay yung inyong barrel is ipaikot mo lang sa salamin. So, iganyan mo lang siya sa salamin. Pahiga mo siya sa salamin tsaka iikot mo. So, pag tumalon yan or may makita kang awang is hindi pantay yung ating barrel. So, may dent yun. So, yun. Isang paraan para makita mo sa barrel mo. Tsaka mostly sa crown. Kung hindi pantay yung pagkaka-crown. Halimbawa, di ba dapat ganito yung crown? So, ganito. Pantay na pantay para yung exit ng ating pellet is maganda. Ganyan yung pagkaka-crown niya. So, actually, yung mga ganyang hindi pantay na crowning is mahirap yan makita ng mata. So, yung nakakakita niyan mga idol is ang machinist sa torno. So, may nalalagay yan na balance. Tapos, kinakat yan. So, yun mga idol. So, may dadagdag pa nga pala ako sa barrel mga idol. So, yung isa pang problema ng inaccurate na ating unit o laruan o kahit sa LR mga idol. Applicable itong sinasabi ko. So, yung barrel harmonic mga idol. Ito yung pinakaayaw kong i-topic mga idol kasi mahirap talaga. Mahirap siya i-explain. Pero, i-explain ko lang sa inyo na hanggang kaya ko. Hanggang kayang maabot ko ng grade 1 ko. Pinag-arala. So, yun mga idol. Ito mga idol na barrel harmonic mga idol is nangyayari ito mga idol is pag pinutok mo yung inyong unit, yung travel ng projectile and gas likod ng sa barrel natin mga idol is nagko-cause siya ng vibrate dito sa ating barrel.
So although manipis na vibration yun mga idol, pero mostly nakukuha yan ng mga longer barrels. Yung mga mahahabang klaseng barrels, yun yung nagkakaroon ng mga ganong klaseng vibration. Pero sa mga may iksi, mostly bihira naman sila magkaroon ng ganong klaseng masasamang effect. So yun ang barrel harmonic mga idol. So ngayon, nagkakaroon tayo ng pellet shifting kasi nga once na nagta-travel siya, so may wave dyan na yung kung nasaan na yung pellet mo mga idol, doon naman siya gagalaw kasi pero sa sobrang bilis dyan mga ka-hunters, 0.01 second siguro yan mga idol. So sa sobrang bilis niyan, nagkakos yan ng parang ganun yung barrel mo. Tapos, syempre, kung halimbawa, nagkataon na nasa peak ng down, yung nasa dulo mo, pag exit ng pellet mo dyan, is bababa din yung kanyang point of impact. So, ngayon, para yung iba, ginagamitan niya ng barrel tuner. So, lalo na sa mga mabibilis at malalakas na unit. So, barrel tuner yan, ang ginagamit nila. Mayroon silang isinasalpak dito mabigat na tawag nilang barrel tuner. Mabigat siya na ina-adjust yan mga ka-hunters ng 0.1 mm siguro yan, pabalik. Dahan-dahan. Putok, adjust, putok, adjust. Para matimpla nila o mabalance nila mga ka-hunters yung kinukos ng vibration ng kanyang putok. So, para mabalance nila yon at doon din natin nakukuha mga idol, yung halimbawa, ayaw tumama ng inyong mga bala or pellet na nandyan sa inyo, subukan yung lagyan ng pabigat. Tingnan natin kung magbabago yung patama at ilagay nyo dito sa comment box kung may pinagbago nga. So yun mga ka-hunters, yun lang ang pwede kong ma-share sa barrel harmonic na alam ko. Pero siguro yun na rin lahat. So yun mga idol, ito pa ang idadagdag ko sa barrel mga idol. So always check your barrel crowning. Kung hindi accurate yung inyong rifle mga idol, is i-check nyo yung barrel crowning nyo. Kasi minsan mga idol, nagkakaroon niya ng damage or parang nagka-crack yung kanto. So kailangan natin yung i-check at dapat wala yun mga idol. Dapat malinis yan. So, or kaya dumi mga idol na napapansin nyo yung barrel nyo, pag pumutok na kayo ng pumutok, nagkakaroon niya ng parang lead, maninipis na lead sa dulo. Kahit sa silencer or suppressor natin, nakikita natin yan. Yung color gray. So, always check na pwede mo namang linisan yun by cotton or kung ano yung ating crowning para ma-check mo ulit kung baka yun nag-e-effect yun sa ating accuracy. Tapos doon makikita mo, try mo din tingnan kung talagang may lamat ba, may tama ba yung aking crown, yung kanto ng palabasan ng aking projectile or pellet. So, i-check nyo na din yun mga idol. Kasi nangyayari dyan mga idol is kung halimbawa may tama yung ating kanto o yung crown natin is magpe-pellet shift to yan or yung projectile nyo mag-shift upon exiting your muzzle mga idol. Paglabas pa lang dyan sa barrel nyo mga idol, ganyan na yan or ganyan kung hindi na siya tama, kung nasaan mga idol yung may damage na yun mga idol, doon ang una mga idol nalalabas yung hangin. So pag nauna lumabas yung hangin sa pellet mo mga idol, talagang maglalaro yung inyong pellet. So hindi yan tatama ng maganda. So yun mga idol, isang inadagdag ko lang sa crowning. So sa magka-crown, 45 degrees yung sinasuggest kong crowning. Pag naipa-crown mo yan, 45 degrees yan, is for sure, hindi mamimili ng pellet yan mga idol. So yun mga idol. So meron pa tayong pwedeng idagdag sa inaccurate air rifle natin is yung ating projectile. So yung ating projectile is hindi maganda yung kanyang lipad. So kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang point of impact or wobble na tinatawag. Tapos napakahirap niya i-tune. Mostly na pellet natin is sa local pellets mga idol is halos meron silang iba't ibang size sa isang box or weight sa isang box. So hindi siya katulad ng halimbawa mga imported pellets like JSB, H&N or etc. na meron na silang designated weight or meron silang base weight
like 18.13 grains. So, ibig sabihin, naglalaro sila doon. So, meron din yan mga kasamang 18.16 at 18.11 or 18.10. Pero, yung base nila is 18.3. So, meron silang middle base like nasa gitna yung bigat. So, yung head shape naman nila is mostly hindi rin naman ganun ka accurate. So, hindi rin sila pag sinabi nilang 5.51 yung head size is yung iba naman is hindi naman talaga 5.51. Meron din 5.50 at 5.48 mga idol na head size. So, mostly sa ating mga air rifle na mga imported is mostly maganda sa kanila yung 5.51. At sa local naman is nakikita ko 5.51 sa akin kasi accurate din. So, hopefully sa inyo accurate din yung 5.51. Pero masyado na siyang smooth or masyado na siyang maluwag sa ating barrel. Pero siguro sa ating kasi sa local barrels is nakikita ko okay din yung 5.56. So, mataba, malaki yung head size. So, isa yun na facts or factor mga idol na yung iba kailangan talaga i-resize yung kanilang pellet. Tapos, i-sort yung kanilang pellet. Pag na-sort and resize mo yung pellet mo mga idol, is ibig sabihin kampante ka na yung ng inyong projectile is dapat tatama yan. Kung hindi yan tumama mga idol, is nandun yan sa tune up ng inyong unit. So kailangan nyo na lang i-tune yung inyong unit para sa accuracy ng inyong projectile. So ganun yun mga idol. So hindi porket na-sort mo na at na-resize mo na, dapat tumama yan ng maganda. So, anong nangyayari dyan is kailangan mo din siyang i-tune. So, ganun yun mga idol. I-tune mo pa rin yung na-sort mong pellets, yung batch na na-sort mo, yung gusto mong pellet. So, i-tune mo siya. Kaya yung mga competitive shooters mga idol is meron silang laruan na naka-design or na-tune talaga sa laro at sa bigat ng pellet na gagamitin na yun. So, pag may mga pellet silang ganito yung bigat, doon lang yun sa isang unit. So, meron silang unit naman na iba na nakatune naman sa iba na naman na bigat para sa ibang distance. So, heavier projectile naman para sa ibang distance. Mostly mga hunters, yung mga competitive shooters mga idol, hindi lang yan nagdadala ng isang unit. 2 o 3 unit yung dala niyan. Lalo na kung merong longer range mga hunters na putukan, meron niyang unit na pang long range. Meron niyang unit na pang short range. Meron niyang unit siya. So, ibig sabihin mga idol, naka-tune yun in different scenario or different distances na unit nila. So, isa yung projectile mga idol na pwede natin makuha na inaccurate. Inaccurate to the point na yung projectile natin, iba yung shape, iba yung bigat, at iba din yung kanyang head size. So, hindi angkop sa ating barrel. So, sana po makuha nyo yung ganda ng nasusort na pellets. So, yun mga idol. So, hanap pa tayo ng iba. So, yun mga idol, meron pa tayong isang problema. Kasabay ng pellet o yung projectile shape natin is yung wind mga idol. So, kailangan din natin mag-compensate o alamin kung gaano kabilis yung wind sa area na puputukan natin. So, yung wind direction, kung saan galing, left to right, right to left, or galing sa unahan palikuran, or likuran papunta sa unahan. Or slanting, yung wind direction mga idol. So, paano nyo makikita yan? Kung nag-iossi kayo mga idol, o kahit meron kayong nakita dyan damo na tuyong-tuyo na, or lupa, tuyong-tuyo na, o sand, anything mga idol, is ilaglag nyo lang sa harapan nyo. Tingnan nyo kung saan pupunta yan or saan yan ililipad ng hangin para makita nyo. Then, mas mainam na mag-practice din kayo mga idol pumutok na malakas yung hangin para nalalaman nyo mga idol kung saan itinatapon yung pellet nyo or yung projectile nyo sa wind. Sa ganun kalakas na wind. So, para nararamdaman nyo, o siyempre pag nasa field na kayo, so nararamdaman mo, ganito to kalakas. So, na-experience ko na to, pumutok ako ng lata, di ko tinamaan kasi dito tumatama. So now, ngayon, alam mo na kung saan mo yung aim point mo. So hindi ka na magtataka bakit ka nag-miss sa malakas na hangin. So, bibigyan ko kayo ng isang example na wind drift. Yan.
lalagay ko yan dito. 70 yards. So ayun na nga mga idol, kung nakikita nyo mga idol, hindi ako nag-aim direct doon sa target. Nag-aim ako lihis sa target kasi alam ko yung wind drift. So alam ko yung drop ng aking projectile pero yung drift ng wind is hindi. So nag-compensate ako doon para alam kung tatamaan ako. Kasi kung hindi ako nag-compensate doon mga counters, total miss ako doon sa puwet ng ibon. So ganun yun mga idol. So sana po yung makatulong yun at experiment din po kayo doon. Meron pa tayong isang problema na madalas ko siya nakikita mga idol. Ito. Yan. Scope mga idol. So, marami tayong pwedeng ma-encounter sa scope mga idol. Kaya hindi inaccurate tayo pumutok. So, isa na doon is loose. So, gumagalaw to mga idol. Gumagalaw tong scope sa base or sa mounting ring niya. So, ibig sabihin, hindi ito nakahigpit ng maayos. Kada putok mo, akala mo higpit na, pero kada putok mo gumagalaw yan ng sumishift yan ng millimeter, sabihin natin millimeter. So, dapat laging check yan. Ito. Sa base. So, isa. So, meron pa tayong isang problema dito. Yung scope cant. Ano nga ba yung scope canting mga idol? Yung scope cant mga idol is yung pagtingin mo sa scope mo is pantay na, pero kaya meron tayo na to, bubble level. So, kailangan mo doon bubble level dito sa base, tsaka dito sa top. Kung gusto mo pa, dito sa inyong chamber. So, lagyan mo din ng bubble level yung chamber. Kung parehas ko, ganito is inattach ko lang itong aking rail. So, kailangan ko lagyan dito sa bubble level sa chamber. Pero kung parehas sa inyo na built-in na siya, so buo na siya. So, sa chain, dito lang kayo sa mounting. Maglalagay ng bubble level. So, sa akin kasi, bago to, so pwedeng ma-disalign or anything. So, kailangan ko talaga ng bubble level dito sa aking salpakan ng pellet. So, ngayon, anyways, anyhow, yung nangyayari dyan mga idol is, ganito yung inyong crosshair. So, slanting. So, pagtingin mo sa scope, pag ganyan mo, is okay naman para sa'yo. So, pantay siya. So, pero sa 0, okay siya. Natataka ka ngayon, pag putok mo ng 60 is nandito na siya tumatama. Ganun yun mga idol. Is lihis yung inyong vertical line. So, lihis siya, ganyan siya. So, ibig sabihin meron kang hindi ka tatama talaga sa longer distance. Tatawa ka lang doon kung saan ka nakapag 0. So, furthermore ng distance mo is ganyan na siya. So, isipin mo may drift, wala namang wind. So, pero ganun yun mga idol, yung scope cant. So, kailangan mo yun malaman at maayos. So, isa na yun, isa pa yun. Okay? Tapos na tayo sa maluwag. Ito pang isa. Sobrang higpit ng inyong mount, yung mounting rings. Ito. Sobrang higpit niyan mga idol. Tapos, sobrang lapit dito sa ito. Sa may mechanism. Ganyan. May nakikita kasi ako minsan parang isinasakto lang nila kasi maiksi yung kanilang mounting rail. So, isinasakto lang. So, mas maganda doon bumili kayo ng isang buong mounting rail na merong base. Ilalagay ko dito sa picture kung ano yung tinutukoy ko, nakalimutan ko kasi yung tawag. So, bumili kayo ng ganong klaseng setup ng mounting ring or scope mount. Tapos meron pa, yung mahigpit ito mga idol. Malapit na siya, mahigpit pa. Isang problema na nangyayari dyan mga idol is pag pumutok, halimbawa, pumutok kayo mga idol, is shooting right kayo. Adjust kayo. Nandun pa din yung tama nyo. Putok naman kayo, andun pa din. Adjust naman kayo. Putok ulit kayo, andun pa din. So, yung problema nun mga idol is yung higpit ng inyong scope rings. So, try nyo mga idol, hindi yung scope yung problema, eto. So, try nyo mga idol, luwagan ito, alisin nyo muna, i-set up nyo ulit, i-assemble nyo ulit, tapos ibalik nyo ng dahan-dahan. So, dapat eto mga idol, yung awang dyan,
pantay-pantayan. Pantay-pantayan. Pero as much as possible, iwasan nyo yung mahigpit na mahigpit sa inyong tube. Scope tube. Scope tube ang tawag dito. So, pakicorrect na lang ako dito ako. So, iwasan nyo po yung pinakamahigpit na mahigpit yan kasi yun ang magiging cause or magiging problem nyo pag nandun na kayo downrange. So, malaking problema yun. So, yun. Ito pa. Idadagdag ko mga idol upon sa scope. Sa scope is yung ating focus. Scope focus natin. So, yung focus natin mga idol, make sure na laging lapat yan o tama yan mga idol sa certain distance na inyong target. So, kung mapapansin nyo mga idol, kung halimbawa may target kayong 50 yards, 50 meters mga idol, is pag-focus nyo, tapos etong naka-focus nyo is nakalagay sa 30. So, medyo blur siya. So, i-adjust nyo para luminaw yung ating reticle. Kung napapansin nyo mga idol, is lumalapit yung ating target. Sumasakto siya dun sa ating mga mil dots or MOA. Sumasakto siya dun. Yun ang ibig ko sabihin. So, kailangan nyo laging nakafocus at laging precise yung ating focus pag puputok tayo. Para sa wala tayong pellet or point of impact shift, mga idol. Kung talagang accurate, dead on accurate yung inyong unit, wala kayong problemahin basta nakafocus lang yan. Pero kung inaccurate talaga yung inyong unit, katulad ng unit ko mga idol, is wala din ako magagawa. Ito pa, last but not least mga idol, para mag-inaccurate yung ating unit, sabay na natin dun sa power and inconsistency ng ating putok mga idol, is yung ating regulator. So yung regulator natin mga ka-hunters is nagkakaroon ng pressure creep. So ibig sabihin, yung tinatawag nilang creep is umaakyat na yung ating regulator or ang bagal niyang umakyat, bumalik. So, kung fast shooter ka, pag sabihin natin hindi umaakyat, mabagal lang bumalik sa ating pressure output. So, sabihin natin pumutok ka, pak, ang bagal niya. Ganyan. So, pumutok ka ulit. So, mas mababa na yan. So, ganun, pwedeng maging cause, pwedeng ganun yung kanyang effect. Or, natambay mo yung inyong unit at yung dati mong 1.8 naging 1.9 na. So, yan yung regulator. Paano natin maaayos yun, mga idol? Maayos mo yung kasing problema, mga idol, is kailangan mong baklasin yung regulator. Tapos, tingnan mo, mga idol, yung acetal mo. Kung meron na yung baon, at manipis pa naman yung baon, is kaya mo maliha yan. Pero iliha mo mga idol ng 1,000 na liha. Kung may mas mataas pa, mas manipis pa dyan, is mas maganda. Pero sa akin, 1,000, okay naman yung 1,000 na liha. So, lihain mo na 1,000 hanggat mawala yung inyong nakikitang mga bilog-bilog. So, may mga bilog-bilog yan kasi yung linalapatan niya. Kasi yung nangyayari doon mga ka-hunters, pag baon na yun. Yung piston mo is malalim na din yung kanyang pasok kasi para masara niya yung kanyang yung nilalabasan ng hangin. So para maisara niya yun, malalim yung papasukan niya. Kaya mangyayari marami pang hangin na papasok at malakas na rin yung pressure mo mapapasok. So yun. Kasi mas mataas na siya eh. So parang mas mataas na yung volume. Tama po ba ako? Yung pagkakaintindi ko kasi dyan, kaya nangyayari yan, is lumalaki yung volume sa top ng ating regulator. Kaya pag close niya, bababa pa eh. So, ganun yung pagkakaintindi ko. Pakicorrect na lang po ako sa mga marunong diyan, sa mga pro dyan na marunong na anong. Pakicorrect na lang po ako kung mali po yung aking pagka-explain. Nakuha ko yun mga idol, is sa kakakalikot ko. So, kung naaalala nyo, ang dami kong videos na binabaklas to, binabalik. Nagpa-practice ako mga idol. At the same time, pinag-aaralan ko yung ano-ano ang pwede kong magawa sa aking unit. So, although pagod tayo sa kakabomba after, pero may natutunan tayo mga idol. May natututunan ako sa lahat na ginawa ko dito. Isa pa para madagdagan yung inyong power mga idol is yung plenum nyo. So, maliit na plenum, mahirap makaproduce ng malaking power output.
Ang daming spotted mga idol. Okay. Saglit ah. Titignan ko lang kung baka may dumapo dito eh. Baka maging bonus natin yan eh. So, isa para kung gusto mo magkaroon ng good power or high power na airgun is malaki yung inyong plenum. Tapos, high pressure regulator. So, yung hammer and valve spring is balancing na lang po yan para sa exit ng yung hangin. Yung magbibigay sa'yo ng power is ito. Yung right output mo syempre. Kasi yung pressure niya dito sa inyong plenum is dapat malakas. Ang pagbigwas ng hammer mo, depende na lang yan sa gusto mo. So, yung tamang opening and closing lang. Yun ang ina-adjust lang dyan sa dalawang yan. So, ayun. Ano pa nga ba mga idol? Isipa ako mga idol. Ito pa. Isang cause ng inaccurate na air rifle is yung ating hammer spring. Hammer spring. Pwede din yun sa ball spring. Yung gusto ko sabihin is yung nawala, yung una nilang power. So, masyado na silang gamit. So, ibig sabihin, na-loosen na din yung kanilang strength. So, pwede yan maging cause ng ating, hindi naman ganun kalaki, pero pwede yan maging cause ng inaccurate kasi iiba na rin yung palo niya dun sa ating firing pin, iiba na din yung labas ng hangin sa ating transfer port papunta sa ating pellet. Then, throughout din, mag-iiba na din yung muzzle velocity natin. So, kasi mabagal na yung ating hammer spring or masyado ng maluwag yung ating valve spring. So, mostly sa valve spring is luluwag, sa hammer spring is lalambot din talaga. So, lalambot yan, pwedeng lalambot sa sobrang tagal or syempre yung ibang hunter o ibang katulad ko na lagi ako nakakasa once na nasa kura ako, nasa field ako para pag may lumabas, ready to shoot ako lagi. So, ibig sabihin, laging nasa tension yung aking spring. So, sa mga ganon, kaya nangyayari yung cause na ganun kasi yung spring mo is laging may tension. So, lagi siya persado. Yun. Isa yun sa ating pwedeng maging problema sa inaccuracy pero hindi naman ganun kabigat. Ito pa mga idol. Bakit mo gusto palakasan yung inyong AG? Yan ang lagi kong tanong. Although ako ginagawa akong palakasan. Well, for me, kaya pinapalakas ko to mga idol is gusto ko lang mahanap yung limit ng aking laruan. Ito ginagamit yung palagi. So, ang ginagamit ko lang yung gusto ko, halimbawa, gusto ko mag-plinking na may wawasakin ako. Yun, gusto ko mahanap yung high power ng aking laruan para maganda yung impact niya. Pero, upon accuracy mga idol is mas accurate ito pag mahina lang yung aking muzzle velocity. So, kung accuracy ang babasihan ko, doon ako sa mahina. Pero kung power, talagang maganda may malakas na unit. Pero, mostly kasi sa mga malalakas is hindi na siya accurate. Kasi nagkakos na siya ng problema sa ating pellet. So, pwedeng islag kasi o kailangan mo ng malakas na power kasi gusto mo mag-propel ng heavier projectile. So, mabigat na projectile. So, katulad ng mga slugs or kailangan mo talaga doon ng malakas na power. Pero, kung halimbawa sa competition or malalapit lang naman yung target mo, mga idol, is okay na sa akin yung mababa lang yung muzzle velocity. Ang guaranteed lang dun sa mababang muzzle velocity, accurate. Tipid sa hangin, mga idol. Well, ito pa ang pangatlo. Nakikita ko mga idol, yung impact sa target ko, like spotted dove. Pag lower muzzle velocity ako, bagsak yung spotted dove. Pero pag high muzzle velocity ako, parang tumatagos yung pellet. Hindi nararamdaman ng dove. Yung nangyayari, nakakalipad siya pero namamatay din. So, nagigess nyo? Yung ibig sabihin, mas malakas yung knocking power sa akin ng low muzzle velocity kaysa sa high muzzle velocity. Kasi yung high muzzle velocity parang karayom lang na tumagos dun sa target ko.
Samantalang yung low muzzle velocity is naramdaman niya na dumaan sa kanya yung projectile. So, bagsak siya. So, yun ang naiisip kong pangatlo. So, nasa accuracy na tayo. Dapat inaccurate air rifle tayo. Well, na-topic na natin yung inaccurate air rifle. Then, ito pa. Ito na yung last natin, mga idol. Is yung paano mo hawakan yung inyong laruan. Okay? Paano mo siya i-handle? Well, ako, relax lang ako sa pagputok. Pero, alam mo ba, paano mo siya i-aim sa inyong target? Then, yung trigger pull and breathing exercise. Well, alam nyo na yan, mga idol. Pero, pag hindi nyo pa alam yan, isa yan, mga idol, sa inaccurate na putok, mga idol. Yun. So, siguro hanggang dito lang tayo, mga idol. At kung mayroon pa kayong gustong itanong at mayroon kayong gustong isuggest, mga idol, is sabihin nyo lang sa comment box, mga idol. At pag-iisipan natin yan o pag-aaralan natin yan kung kaya natin italakay yan as minimize as possible, mga idol. So, thank you pa rin sa panonood nyo, mga idol. Sana po may natutunan kayo at sana po may ma-correct kayo sa akin or may ma-suggest po kayo sa akin. Yun, mga idol. Hanggang dito lang, mga idol. Take care. God bless. Peace out.